Good morning, sir. Opo, si Alvin po ito. Mangangamusta lang po ako ng assessment po ninyo for today kasi may part 2 pala, may day 2. Ang kilos protesta po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kumusta yung assessment natin so far, Colonel? Sir, ito po, yung as of now, last night po ay nabawasan yung tao doon sa People Power Monument. Nasa estimated crowd po ay nasa 6,000. But we expect this to increase habang nadadagdagan po sa pagdating po ng oras kung saan ay grinant sa kanila yung permit po. Ang permit po na binigay sa kanila ngayon is for today, July 1, from 8 a.m. to 8 p.m. So far, so good naman po yung pag-aayos ng seguridad, hindi sila abala sa publiko kasi nakaabala po sila kahapon. Hindi na po makontrol sa sobrang dami. Pati yung mga sasakyan na hinambalang na po si EDSA. I don't know, ngayon, paanong directive po ng pamunuan ng PNP? Yes, sir. We will ensure na hindi na po mangyari ito, na yun nga po, malaking abala at aberya ang naibigay sa mga ibang kababayan natin, mga mamamayan na hindi naman po konektado o hindi participant dito sa nangyaring kilos protesta. So ang Philippine National Police po ay nagsusumamo o humihiling sa pamunuan at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, nire-respeto po namin ang kanilang karapatan to peaceful assembly as guaranteed by our Constitution, di po ba? But as fellow Filipinos, we appeal to them na to conduct yung gathering po in a peaceful, orderly, and lawful manner, especially yung today po. Tama. Wala po tayong... Sana po, yes, Sige sir. na. Opo. Sige, tuloy nyo po. Sana po. Yes, sir. We ask that they remain within designated areas. Ang area po na designate sa kanila ay along White Plains Avenue, Temple Drive, Quezon City. Diyan po yung area. They shall remain there at all times. At wala pong magiging very clear po dito sa binigay grinant sa kanila na permit na no total road closure will be undertaken during the duration of the activity. Oh. So this includes obviously yung along EDSA po mismo. So sana hindi na po natin makita yung sadya na hinarang yung mga sasakyan at yung mga buses pa po na talagang para maantala or completely stop yung ating traffic po. Opo. We ask that they remain there at cooperate with the police and local government personnel on the ground. Tama. And always be mindful of the safety and convenience of the general public po. Tama po yun. Including those who depend on the affected roads and thoroughfares Opo. for their daily needs. Marami po tayong narinig na balita na, di po ba, na na-delay, hindi nakapasok, or na-late sobra. Ito naman po ikabuhayan na ng ating mga kababayan. Huwag na po sanang maapektuhan dito sa ating ginagawa. Opo. At paalala ko lang po, the PNP is not here to suppress your right to assembly. We will be there with you for your safety and the safety of everyone around you. Tama. Magka-partner po tayo dito para sa kapayapaan, hindi po kami inyong kalaban. Pero kagaya niyan ngayon, yung reporter po namin, nandun ngayon sa rally site, may isang bus doon nakausli ang puwit o nakausli yung parte niya na kumain na sa isang lane ng EDSA. Hindi naman po obrang ganun. Na makakasagabal po tayo, main thoroughfare po natin yung EDSA. Paano bang gagawin natin doon, Colonel? Yes, sir. Nagbigay na po ng direktiba ang ating Chief Philippine National Police sa local command, sa regional director, sa district director ng Quezon City na to ensure yung smooth flow ng traffic and as much as possible ay reduce the inconvenience to the public, sa publiko po. Ito po ay, again, ang Chief PNP pa po natin ang humihingi ng paumanhin at he would like to reassure the public na gagawin po ng lahat ng PNP para po masaayos ang sitwasyon sa kung saan po nagaganap ang protest movement. Opo. Ngayon, may mga ilang personalidad po, Colonel, na nanawagan na pumunta din ng EDSA o makisali din sa mga kilos protesta. Paano po ang gagawin natin pag lumobo ang tao dyan at lumaki ang crowd?
We are fully deployed, sir, and we are ready for any contingency. We have contingency plans in place. We have security protocols in place. We will be able to handle po. Ang nakalagay po naman sa kanilang permit, according to their own estimates, ay it will not exceed 100,000. And we will be able to deal with this number. So kung aabot lang ng 100,000, kayang-kaya? Hindi naman po yung parang sinasabi na kayang-kaya. But, sir, we have plans and we have security protocols that will be activated according to the need po. Ngayon, doon sa mga... May kinasuhan ba kayo? May dinampot ba kayo kahapon, Colonel? Kasi hindi na malinaw kung mayroong yung nag-atrasabante na may tinamaan na pulis ninyo. Ano nang nangyari doon? Yes, sir. It's still being investigated. They were released. Yung apat po na since there was lack of evidence, it was not sufficient according to the QCPD ang naano po sa apat na ito. They were temporarily held para po hindi na baka gawa pa ng mali doon. Opo. So, Colonel, para lang malinaw, kasi may mga kritisismo po from the general public, lalo sa social media, na parang tila natatakot po ang mga pulis dahil ito ay Iglesia ni Cristo. Malaking grupo. Ano po? Paano ba, once and for all, ano ang gusto ninyong sabihin sa general public? Meron bang parang kinikilingan at meron bang parang tila may nag-hold back sa inyo na i-implement po yung batas dahil ang involved nga po dito ay Iglesia ni Cristo, Colonel? That is not true at all. Sa ano na po namin sa sinumpaan na nga po namin we serve, 'di ba? And protect, and we without fear or favor. Wala po tayong pinapaboran. We implement the law equally kahit sino pa po ang involved. And we have proven this time and again. So kaya nga hinihiling natin dito sa grupo, alam niyo po kasi pag may mga ganitong sitwasyon, we would not like to escalate. Kung nagkaroon na ng tension, hindi po kagustuhan ng pulis na lalong mag-escalate. Magiging chaotic po yan, di po ba? So ang palaging ano natin, ang kabilin-bilinan, standing directive, galing pa po sa Malacanang and as reiterated by our chief PNP, ay maximum tolerance po tayo on the ground. Maximum tolerance. So yan po ang inaano natin. Always de-escalate the situation para po hindi grumabe. Okay. Magandang umaga po at maraming salamat, Colonel. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, sir, at magandang umaga po. Magandang umaga kay Police Colonel Allen Ray Co, ang officer in charge po ng Public Information Office ng Philippine National Police. Si dating DTI USEC Zenny Maglaya pala. Nakamonitor din sa atin. Yusek Zenny, magandang umaga po. Sabi niya nakikiusap kami, pakilagay daw ng note sa coverages natin ng rally kung live o file video. Oo nga, minsan nakakalito din, ano? Actually, usually nilalagyan din naman yan, kung live o di kaya file video. Para siguro, para makita daw nila yung time, yung date, kung kailan. Sige, Yusek,